Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po katatapos lamang ng Tatay Steel Chess Tournament at ang nag-champion po dyan ay si Super Grandmaster Wei Yi. And actually yan po si Wei Yi, maraming beses ko na po nakalaban yan. So ang gagawin natin, i-analyze natin yung isa sa mga games ko versus Super GM Wei Yi. And actually kung hindi nyo po alam, si Wei Yi 24 years old pa lamang yan. Ayan, so paakyat pa yung lakas niyan, pabulusok pa pataas kasi syempre mga peak po ng isang chess player nasa mga 30 to 35 siguro. Ayan, so titingnan po natin yung laban namin sa HD Bank 2017. So kung 24 years old siya ngayon, minus 7, 17 or 16 years old siya nitong laban namin dito, no? Way back 2017 nakalaban ko si Wei. Ang rating niya po 27-25, ako naman 24-44 sa isang classical tournament. Ayan, so tingnan po natin ano nangyari sa laban namin. So ako po yung black dito and white po si Super GM Wei. Ito nag-start with E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Bishop C5. Ito po yung tinatawag na Gyoko Piano opening. D3, Knight F6, castling, and then A6. Ayan, so dinidelay ko po usually yung pag-castling dito sa Gyoko Piano, no? Kasi pagka nag-castling ka kagad, nakakatakot yung mga ideyang pin. So yung mga paganyang pin, so pagka H6 mo, ang lakas nung pin, ngayon, matakot ka na kung gusto mo mag G5 kasi minsan po yan, kinakain yan. Pag kinain yan, pin yung knight mo, ang hirap pong alisin. No? So, kaya waiting muna tayo, mag A6, pagka C3, D6, waiting lang ulit. Ngayon, pagka nag knight B dito na, hindi na po makakapin. So, pagka ganyan, pwede na yan mag-castling. Pero nag-bishop A7 muna ako, bishop B3, and then castling. Ayan. So, rook E1, bishop E6. So, ito po, mainline lamang tong pinaglalabanan namin. Ano? Sandali lang ha. Ayan. So, pagka bishop E6, nag-bishop C2, and makikita natin question mark. Biglang lumamang ako dyan. No? Kung alam ko yung ganitong idea na medyo tactical. So, ang idea ng engine dyan is mag-knight G4 sa pull ang pawn sa F2. Pag-halimbawa, mag-rook E1, kakapturein ng bishop, and then matutuhog yung queen and bishop. So, iiwas po yung queen E2, pagka-capture, threat yung rook B1, and then bishop A2. So, medyo lalamang daw ako konti dito, sabi ng engine, mga around +1, +1.1. Kasi, matatamaan yung rook. So yan, most likely makukulong po yan. Gawa tayo ng mga wasting move. Kakain. Kaso malamang makukulong din itong knight. So baka atras ko dito. And 2 pieces for a rook pero maraming kapalit na pawns. So actually lalamang po tayo dyan. Kung alam natin yan. Kasi hindi ko po alam yan noon eh. Ngayon alam ko na kasi nangyari po sa laro ko, no. So nag H6 ako, question mark ulit kasi sayang, lamang na sana. H3, rook E8, knight F1, and then D5. So ito po talaga mainline lang ito ng Gyoko Piano. So ito para memorize ko ito eh. So mabilis kong naititira yung opening dito. So pagkakain, queen takes D5, knight G3. And kahit po itong paikot ng bishop with bishop C5, linya pa rin po ito, mainline pa rin ito. Kasi ito parang mami-misplaced yan dyan. Kaya ang ginagawa dito, inaatras sa F8 para nakadepensa pagka umatake sa king side yung white, no? So nag B4, bishop F8, A5, alam ko ito, linya pa rin to hanggang dito eh. Pagka B5, dito po nag-isip ng napakahaba si Wei Yi. So parang nag-isip siya around 30 minutes na naalala ko eh. Kasi sobrang lalim po nung iniisip niya. So ako noon, patayo-tayo ako niyan kasi tagal naman mag-isip nito, wala pa naman nagaganap, no?
Yung pala, meron na siyang malalim na binabalak. So after 30 minutes, nag-isip siya ng napakahaba, nag-rook e2. Nasa unang tingin, parang walang idea itong rook e2 na ito eh. Ba't kaya siya nag-rook e2? Naalala ko nung naglalaro kami. Nako, sabi ko, ba't nag-rook e2 to? Parang walang idea. Ano kayang gagawin niya? Ngayon, looking back, siguro dapat nag-isip ako nung bakit kaya siya nag-rook e2. Siyempre, ano po yun eh, super GM yung kalaban mo, nag-isip yan ng matagal, may dahilan yan. Eh, kaso nung naglalaro ako doon, hindi eh, sabi ko parang wala idea tong rook e2 na to. Ayan. So, tuloy lang ako sa plano ko. And maganda po yung plano ko naisip, nag G6 ako para magbi-bishop G7, control sa E5. Kaso, hindi ko na po nabuo yung plano nag Queen E1. So, yung palang idea niya, magbabattering pa ganun. Hindi ko po yan napansin. So, under attack yung E5. And, ang sabi po ng engine dito, dapat yan, ibigay lang yan. Ayan, pwede kang mga bishop G7 lang. Ibigay lang yan. Hindi naman makakain yan eh. Pag kinain, pag halimbawa, pinilit kainin, capture, ayun, sumulip muna tayo sa stockfish. Pag kumain pala, kakain doon, din ang rook, merong tago sa queen, ang lalim naman nun. So, dapat pinakain ko lang daw. Ayan. So, halimbawa, ano kayang gagawin niya dito? Ano pa? May threatening checkmate ako doon pag kumain, kakain. Ang lalim ng stockfish. So, yan. Hindi ko naisip yun. Dapat pinakain ko. May chance sana pala, nag-knight D7 ako. Dinipensahan ko lang. Ganun na naman ang idea. Simple lang ang idea. Bishop G7. Tapos mag-F5. So, halimbawa, mag-waiting siya dyan. Ayan. Bishop G7 tayo. Mag-waiting siya ulit. F5. Parang lalamang, Pagka puro bad move ang tinira nung puti. Kaso, puro good move ang tinira po ni Wei Yi. Ginawa D4. Ito hindi ko napansin. Ang lalim nitong D4. So, 3 ang naka-atake ko doon. Pinakain. Hindi ko expect eh. Yan po ang tumama sa akin. Unexpected move. Pagka D4, bigla akong namawis. Ayan, kasi pagkakain pala, force na pong kainin. Wala na akong nakitang ibang choice. Otherwise, tatamaan na po yung pawn sa E5 and may mga ideas kasi siyang bishop E4. So yung pagkakain, bishop E4, combo na dito, hindi na ako nakaporma dito. Queen D6, capture, knight takes D4. Under pressure dito, yung knight nandun. Tapos yung queen, nakadepensa sa C3. So yan po, actually, naalala ko, mabilis niya na pong tinira yan. After niya nag-isip nung 30 minutes, pagka rook E2, kinombo ko para kung sinuntok-suntok. Ayan, At dito, ang last chance ay Queen C4. Yan na ang last chance. Para medyo makasurvive ng konti, pero malamang sa malamang talo rin. So, kakain daw ganyan. Kain. Capture. And then, babaksak yung pawn sa E6. Ayan. So, ito, under attack. So, King F7. Rook E4, Queen C6. So dito, aasa ka makadepensa ka sa Super Grandmaster na 1 pawn down. So malamang po talo ang ending. Pero ang ginawa ko kasi Queen D5, napabilis ang talo. So Knight takes E6, Fe6, Rook D2, grabe combo, hindi na talaga nakakilos guys. So Queen E5 para counter attack sa Queen. And then, Queen E4. Pang game over. Grabe. Malamang, hindi ko na naman nakita yan. Hindi ko na po maalala, pero malamang, hindi ko na nakita yan. Queen E4. So, tinutok lang ang Queen. Ang threat, itong Knight, under attack. And of course, may pressure dun sa Rook sa A8. So, take note, pag kinain po kasing ganyan, kain, under attack yung Knight, tapos may fork pang kasama. So, pag umiwas yung Knight, syempre may fork. And then pagka nag-rook E7, dinipensa mo yung knight, kakainin. Tapos matutuhog ng fork.
Grabe, sobrang lakas talaga ni Wei dito. Ramdam na ramdam ko po yung strength. So pagka Queen G7, kinain na lang ito. Knight F6, Queen C6, Knight D5, Bishop B2, dumepensa lang muna. And then pagka Rook AD8, BA6, dito po ni-resign ko na kasi 2 pawns down, tapos may pass po na yan, kalaban mo Super GM, di naman magkakamali yan. Malamang sa malamang talo na yan. Ayan. So ang lakas nung ano niya, ibalik lang po natin, pakita ko, sobrang lalim. Pagka Rook E2 niya, sobrang galing nitong Rook E2. Talagang bilib na bilib ako dito. Feel ko po, naisip niya na lahat nung possible na mangyayari. No? Pagka Rook E2, G6, kasi kinombo niya na Queen E1, threat sa E5, pagka-depensa ko, D4, may Bishop E4, combo na, hindi na po talaga nakakilos. Tapos kain sa D4, may fork, kain, Rook D2. Kaya nung panahon na ito, naalala ko na sabi ko, grabe, sobrang lakas ng nakalabang kong yun. Parang sa buong chess career ko po, marami na ako nakalaban Super GMs. 2 beses pala nangyari sa yan. Isa kay Wei Yi, tapos yung isa sa Super Grandmaster ng India, 2700 din, kay Hari Krishna. Sabi ko, sobrang galing. Hindi kaya, parang walang chance, hindi nakasurvive. Ayan. So yan po ang game namin nung winner ng Tatay Steel. Nakita nyo naman ang inabot natin, medyo nakatingin tayo ng pambubugbog, pero okay lang po yan kasi marami tayong natutunan dyan. So may mga experience tayong dyan. Pagka nag-isip yung kalaban mong Super GM ng matagal, ng 30 minutes, definitely may binabalak na yun na masama. Kaya kailangan mag-isip ka na rin. So ayan po ang ating game for the day. Hopefully na-enjoy nyo. And sana meron kayong natutunan. So kung na-enjoy nyo ito, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.